Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 1171 gusto kitang makasama. Makasama ka. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Jingzi sa pamilya Lin. Halos nahulaan na niya kung ano ang ginagawa ng bisita, dahil noong umalis siya sa Kunlun County, palagi siyang may premonition na magkakaroon ng gulo sa Jingzi, kaya pumunta siya sa Jiangling at nag-ayos para sa The Newspaper Office ng walang tigil. Maghanda na hintayin ang pagdating ni Zhang Xiaoyu at agad na buksan ang opisina ng pahayagan ng Dan upang makabalik siya sa Jingzhou at maghintay ng mga order. Hindi ko lang akalain na bago magbukas ang The Newspaper Branch sa Jiangling City, magkakaroon ng gulo sa Jingxi. Ngunit sa pagbibilang ng mga araw, ito ay halos matapos. Ang ikanalito niya ay hindi ba si Qiu Chen ang nananatili sa Tungtian Tower para lang magbigay ng tip sa kanya? Bakit hindi siya nagbigay ng paunang abiso tungkol sa isang malaking kaganapan? Baka si King Jin ang nagsimula ng rebelyon ng palihim, o baka nalampasan ni King Jin ang Tungtian Tower, na mahirap sabihin. Hindi na inisip ito ni Jingzi, ngunit nagpa siya na kung talagang magkakaroon ng pag-aalsa sa Jingxi, babalik siyang mag-isa. Mapoprotektahan pa rin ni Qingqiu at Pei Yangxi si Zhang Xiaoyu at ang iba pa kung mananatili sila sa Jiangling. Pagkatapos buksan ni Zhang Xiaoyu ang pahayagan ng Dan, sasamahan siya ni Qingqiu at Pei Yangxi, at babalik sa Jingzhou kasama si Lin Warner. Sa oras na iyon, malamang na naayos na niya ang bagay sa Jingxi, at muli silang magsasama. Dahil dito, nakarating silang dalawa sa bahay ni Lin. Sa bulwagan, isang, Bailey Xingxing, ang naghihintay. Nang makitang pumasok si Jingzi, agad siyang tumayo at sinabing, nakilala ko si President Jing. Sa paglalakbay ng daan-daang milya, responsable ako sa paghahatid ng mahahalagang mensahe. Nagpalipat-lipat ako ng mga kabayo sa inn. Hindi ko alam kung ilang libong milyang kabayo ang kailangang malampasan sa isang biyahe. Napakahirap. Nasaan ang sulat? Kinuha ni Jingzi ang sulat at binasa itong mabuti. Gaya ng nahulaan niya, nakipag-ugnayan nga si King Jin kay Kaidan at nagsimula ng gulo mula kay Jingxi. Natanggap ni Emperor An ang tip. Nang ipadala niya ang liham, pinangunahan ni Kaidan ang hukbo ng Western Xinjiang upang umalis mula sa Western Xinjiang. Ngayon, halos nakipagkita na rin siya sa hari ng Jin sa kanlurang Jingxi, at pagkatapos ay sabay na tumungo sa Jingzhou. President Jing, ibig sabihin ng kamahalan ay hindi mo na kailangang bumalik sa Jingzhou. Oh! Inangat ni Jingzi ang kanyang ulo at sumulyap sa kanya, pagkatapos ay sinabi, gusto ba ng kamahalan na maghintay ako sa Roshao? Mula sa Jingxi hanggang Jingzhou, sa pagitan nito ay dadaan ito sa maraming maliliit na lungsod, at ang Roshao ang tanging lugar na dapat daanan mula Jingxi hanggang Jingzhou, at ito rin ang nag-iisang malakihang lungsod. Oo, Pangulong Jing. Nagpadala ng mas maraming tropa ang iyong kamahalan sa Roshao. Kung magsisikap si Pangulong Jing, makakasama siya sa mga reinforcement pagdating niya sa Roshao at sama-samang lalabanan ang mga rebelde. Mula sa sandaling naghanda si Haring Jin na maghimagsik, siya ay napahamak. Kapag nagsimula ang pagtataksil, normal na tawaging rebelde. Sa katunayan, hanggat iniiwan niya si Jingxi, maaari siyang mahuli kahit saan. Nagpadala si Emperador An ng mga tropa para palakasin si Roshao. Mukhang ayaw niyang makita si Haring Jin sa Jingzhou o baka ayaw niyang maapektuhan ang katatagan ng Jingzhou. Tumango si Jingzi, okay, pagkatapos ay, aalis ako bukas. President Jing. Ito. Nag-alinlangan si Bailey Xing at sinabi, President Jing, 2 o 3 araw na akong wala. Kung Presidente Jing. Kung magde-delay tayo ng isa pang araw, natatakot ako na sa oras na makarating tayo sa Roshao, tatawid na ng mga rebelde ang Roshao at magtutungo sa Jingzhou. Ngumiti si Jingzi at sinabing, kung nakasakay ako tulad mo, natural na mamimiss ko ito. Wala pang isang araw, makakalipad tayo papuntang Roshao. Agad namang nakahinga si Bailey Xing matapos itong marinig. Narinig din niya na napakahusay ng martial arts ni Jingzi. Kung gagamitin niya ang Qing Kung Fu, marami siyang beses na mas mabilis kaysa sa kanya sa pagsakay sa kabayo. Ito ay naiiba. Pagkatapos, malapit nang umalis si Bailey Xing. Noong una ay gusto siya ni Jingzi na kumain, ngunit tinanggihan pa rin niya ang kanyang kabaitan sa kadahilanang babalik siya kaagad sa Beijing upang iulat ang sulat. Matapos makita si Bailey Xing, hinayla ni Lin Weiner si Jingzi sa silid nilang tatlo, na may pag-aalala sa kanyang mukha. Ito ay naiintindihan. Pagkatapos ng lahat, alam ni Lin Warner ang tungkol sa kasalukuyang Jingzi. Pagkapasok sa pinto, nagtanong siya, Zier, bagamat ang hari ng Jin ay nanumpa ng puot sa ating pamilya Jing, nagre-rebel na siya ngayon kasama ang hukbo ng Western Xinjiang. Ikaw paano sila mapipigilan ng isang tao? Nakangiting sinabi ni Jingzi, sobrang nag-aalala ang ikapitong kapatid na babae. Kung talagang makumbinsi ni Haring Jin si Kaidan, ang hari ng kanlurang Xinjiang, magiging mahirap para sa buong hukbo ng Angguo na labanan, huwag na lang ako. Isang ganap na pag-atake ng hukbong Western Xinjiang. Tapos pupunta ka pa mag-isa. Paano kung pakinggan ni Kaidan si Zier? Nakangiting sabi ni Pei Yangxi. Sa paglalakbay mula sa Kunlun County patungong Jiangling, sina Jingzi at Pei Yangxi ay nagkasundo araw at gabi.
Naturally, sinabi niya kay Piangxi ang lahat ng tungkol sa kanyang plano, kaya ipinaliwanag ni Piangxi na narinig ni Lin Warner na magkasamang nagrebelde ang hari ng Jin at Kaden, ngunit sa totoo ay sina Jingze at Kaden na tanging kapag gumanap si Dan ng isang dula ay nagre-relax siya. Kung gayon, kailangan ding mag-ingat ni Zier. Huwag sobra. Oo, mag-ingat at maglayag sa bangka sa loob ng libu-libong taon. Ito ang babaeng pinakamamahal niya at ang sarap sa pakiramdam na may nakakaalala sa kanya, naisip ni Jingzi habang pumapayag. Pagkatapos ay nag-usap muli silang apat, at pagkatapos ay hiniling ni Jingzi sa maliit na kasambahay ni Lin Warner na si Huabing na bumili ng ilang materyales para sa paggawa ng mga pampasabog. Kinuha ni Hanhan ang lahat ng mga granada na ginawa niya noon, kahit na walang panganib sa pagpunta sa Ross House sa pagkakataong ito. Higit sa lahat, sapat na ang makipagtulungan kay Kaden at maglaro ng double act para gumanap na King Jin. Gayunpaman, kung sakali, nagpa siya si Jingzi na magdala ng ilang granada para sa pagtatanggol sa sarili. Kung ang mga sundalong dinala ni King Jin mula sa Jingxi ay maglakas loob na lumaban, gagamit siya ng mga granada upang linisin ang lugar at sa wakas ay iligtas si King Jin. Pagkatapos, lumabas sina Jingzi at Qingqiu sa bahay ni Lin. Dahil pagdating niya sa Jiangling, dapat pumunta si Jingze sa Qingyanman para sa parehong emosyonal at makatuwirang dahilan. Lalo na si Qingqiu ang kanyang pangatlong kapatid na babae. Kung si Jingze ay pumunta kay Jiangling at hindi man lang pumunta sa Qingyanman, kahit na ang kanyang Panginoon, si Master Mingji, kung wala kang sasabihin, tiyak na papunahin ka ng ibang mga kapwa-disipulo sa iyong likuran. Sa orihinal na pag-iisip na maaari siyang manatili sa Jiangling ng ilang araw pa, si Jingzi ay hindi nagmamadali. Ngayon ay bigla na lang siyang umalis, kaya kailangan niyang umalis. Bahagi ng dahilan kung bakit sinabi niya kay Billy Shing na aalis siya bukas ay bahagyang dahil dito. Marahil dahil malapit na ang paghihiwalay, hindi na kailangang tingnan ni Lin Weiner ang kanyang dalawang kapatid na babae sa lahat ng oras tulad ng kahapon, kaya diretso niyang hiniling sina Qingqiu at Jingzi na lumabas. Nang lumabas sila ng bahay ni Lin at naglakad sa kalye, ang mga dumadaan ay patuloy na nakatingin sa kanilang dalawa, kaya yumuko si Qingqiu at naglakad sa likuran ni Jingzi, na parang isang batang babae na sumusunod sa kanyang kasintahan. Ang Qingyanman ay nasa paanan ng pinakahilagang bundok sa Jiangling. Kung mas malayo ka sa hilaga, mas kakaunti ang mga tao doon. Nang makitang walang pedestrian sa kalsada, natural na kinuha ni Qingqiu ang braso ni Jingze at ipinatong ang ulo nito sa balikat nito. Zier, gusto kitang makasama. Pagkatapos ay idinagdag niya, hindi pa rin ako masyadong nag-aalala. Ngumiti si Jingzi at inakbayan ang balingkinitang baywang ni Qingqiu, at sinabing, bakit ka pa nag-aalala, pangatlong kapatid na babae. Kanina lang ako kasama mo ipinaliwanag na ng magkapatid na nilalabanan nila ang digmaan, ngunit sa totoo lang ay nagpapalabas lang sila. Tutal, napagkasunduan namin ni Kaden noon papagdating ko, sasagutin ko ang digmaan at papatayin ang mga magulang. Kabanata 1172 Qingyan Sect. Pagkatapos ng digmaan, ang nag-aabang-abang ay nag-aabang. Matapos silang dalawa ay sumandal sa isa't isa at nag-usap ng isa pang quarter ng isang oras, hinimok ni Qingqiu si Jingzi na bumangon. Kahit na sina Lin Weiner at Piangxi ay hindi nagtaas ng anumang pagtutol sa kanilang sarili at sa pagbisita ni Jingzi sa Qingyan Gate at nagpakita ng sapat na tiwala, alam ni Qingqiu na talagang gusto nilang manatili sa Jingzi ng ilang sandali, lalo na kay Lin Weiner. Kung ikukumpara sa kanyang ikapitong kapatid na babae, si Qingqiu ay napakakontento. Kung isa sa alang-alang ang relasyon ni Lin Weiner at Jingzi, 2 araw pa lang silang magkakilala bago sila muling naghiwalay. Natakot si Lin Weiner na marami siyang gustong sabihin kay Jingzi, kaya bago umalis si Qingqiu, naisipan niyang ibalik si Jingzi sa Qingyan. Pagkatapos bisitahin ang pinto, bumalik kaagad, hindi hihigit sa 1 oras. Dahil dito, bago dumating ang dalawa sa Qingyan Gate, nagsayang sila ng 1 oras sa kakahuyan. Kung nagpatuloy sila sa tinta ng ilang sandali, maaaring hindi sila makabalik ng 2 oras, kaya dali-dali silang hinimok ni Qingqiu. Mabilis na nagbihis ang dalawa, at muling sinuri ni Qingqiu ang lahat ng buhok at damit. Matapos matiyak na walang problema, dinala niya si Jingzi sa Qingyan Gate. Sa Qingyanman, nasiyahan si Jingzi sa kagandahang loob na hindi pa niya naranasan sa Kunlun Mirror. Mula sa sandaling pumasok siya, ang mga disipulong nagbabantay sa pinto ay nakilala si Jingzi sa isang sulyap, at ang kanilang saloobin ay labis na masigasig, na naging dahilan upang makaramdam si Jingzi na nambobola. Pagkatapos ay lumabas din ang senior brother ni Qingyan Sect na si Yubo. Nakilala siya ni Jingzi noong nasa Jingxi siya, at mukhang pamilyar siya. Sa ilalim ng pagpapakilala ni Yubo, lahat ng mga disipulo ng Qingyan Sect ay tumingin kay Jingzi ng may paghanga at inggit. Si Jingzi mismo ay namula ng kaunti. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, napagtanto ko na ang mga nagsasanay ng martial arts ay gumagalang sa malalakas, at ang mga disipulo sa Qingyan Sect ay hindi nang ahas na magkaroon ng anumang kalapastanganan sa nakatatandang kapatid na si Qingqiu na parang isang engkanto. Ang nakababatang kapatid na lalaki, si Jingzi, ay natural na walang nararamdamang puot o disgusto.
Lalo nitong naging komportable si Jingzi, iniisip na ang Qindian sect ay karapat-dapat na maging una sa apat na pangunahing sekta, at ang mga disipulo sa sekta ay mas matalino kaysa sa mga hanggal na binata sa Kunlun Mirror. Masaya rin si Master Mingji nang marinig na dumating si Jingzi. Mula sa unang pagkakataon na nakita niya si Jingzi sa Jinxi, nagkaroon siya ng espesyal na pagpapahalaga sa binatang ito. Siyempre, kasama ang relasyon ni Chinkyo, mas lalo niyang pinahahalagahan ito. Lalo na pagkabalik mula sa Jinxi, napagtanto niya na hindi na perpekto si Chinkyo, at ang mabilis na pag-unlad ni Chinkyo sa martial arts ay dapat na nauugnay kay Jingzi. Bagamat siya ang pinuno ng Qindian sect, hindi siya matigas ang ulo. Para kay Chinkyo, nakita niya ang mga pagbabagong naganap, ngunit masaya rin siya sa kanyang puso. Kapag nakikita ko ngayon si Jingzi, pakiramdam ko ay lalong natutuwa ang isang biyenan sa kanyang manugang. Ano, aalis ka bukas? Nabigla pa rin si Master Mingji nang marinig niyang aalis si Jingzi bukas ng Jiangling. Hindi ba't 2 araw ka lang nakarating sa Jiangling? Bakit ang aga mong aalis? Hindi pa ba naitatayo ang tanggapan ng pahayagan ng Dawn? Ngumiti si Jingzi at sinabi, Guro, sa totoo lang, ayaw kong umalis kaagad. Ngunit biglang dumating ang kanyang kamahalan na may dalang utos ng imperial. Gaya ng kasabihan, kailangan na niyang umalis. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Jingzi, tumanggo si Master Mingji na may kaunting pag-unawa at sinabing, nasa Jiangho ako. Madalas hindi mo matulungan ang iyong sarili, hindi banggitin na ikaw ay hindi lamang sa Jiangho, kundi pati na rin sa korte, kaya maliwanag na ikaw ay mas abala kaysa sa mga ordinaryong tao. Sumang-ayon si Jingzi, oo, gusto kong maglaan ng kaunting libreng oras para makapunta sa Qindian. Nagkaroon lang ako ng oras para makipag-chat kay Master. Hindi ko inaasahan na magiging ganoon ka-urgent. Tungkol sa pahayag ni Jingzi na gusto niya itong makausap, si Master Mingji, tulad ni Mingjing, ay natural na hindi naniniwala dito. Gusto niyang gumugol ng mas maraming oras kasama si Chinkyo. Malamang na totoo ang usapan, ngunit hindi niya ito inilantad. Pagkatapos, pinag-usapan ng dalawa kung paano makikipagtulungan ang Qindian sect sa korte o sa The Newspaper sa hinaharap. Ito ay walang iba kundi ang paghihintay para sa sangay ng The Newspaper sa Jiangling na maitatag, kung paano magpapadala ang Qindian sect ng mga tao upang manirahan, at pagkatapos ay kung paano magtrabaho. Wala pang isang kapat ng oras, natapos na ni Jingzi ang pakikipag-usap kay Master Mingji, at pagkatapos ay sinabi ni Master Mingji, kung tutuusin, ito ang unang kooperasyon sa pagitan ng Qindian sect at ng Imperial Court, kaya maraming mga bagay na salita lang, ngunit hindi. Napakalinaw. Kaya plano kong hilingin kay Chinkyo na pumunta sa Danshoan, sa Jilangper headquarters at mag-aral ng mabuti sa Newspa. Ang mga disipulo sa sekta ay maaari ring humingi ng payo sa kanya. Sinabi mo lang na ang ating 3 sekta ay magpapadala ng mga tao sa Jingzhou, at si Chinkyo ang tama. Kapag si Chinkyo o iba pang mga disipulo ng Qindian sect ay pumunta sa Jingzhou, kailangan nilang umasa kay President Jing para alagaan sila. Si Master Mingji ay karapat-dapat na maging pinuno ng Qindian sect. Ang kanyang mga iniisip ay hindi maihahambing sa mga karaniwang tao. Pagkapasok ni Jingzi sa pinto, alam niya kung bakit pumunta rito si Jingzi, kaya gumawa siya ng pabor at nagkusa na sabihin ang bagay na iyon. Naantig si Jingzi, ngunit mahinahon niyang sinabi, Guro, masyado kang magalang, dapat mo akong alagaan. Tapos nag-usap ulit silang dalawa. Si Master Mingji ay orihinal na gustong panatilihin si Jingzi para sa hapunan, ngunit hindi ginawa ni Chinkyo. Sabi, Guro, kakatanggap lang ni Zier ng balita na aalis siya bukas. Pumunta siya sa Qindian Gate nang marinig niya ang balita. Marami pa siyang mga bagay sa likod niya na naghihintay na harapin niya. Natatakot ako na wala siyang oras para manatili. Oras na para kumain. Si Chinkyo ay isa ring matalinong tao. Ayaw niyang manatili si Jingzi para sa hapunan. Sa totoo lang, hindi naman sa ayaw niya, pero hindi niya kaya. Halos 1 oras ang nasayang nilang dalawa sa pakikipaglaban sa kakahuyan. Wala nang masyadong oras para kina Lin Warner at Pei Yangtze. Paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na hayaan si Jingzi na manatili para sa hapunan? Kahit na walang sinabi ang magkapatid sa oras na iyon, maaawa pa rin siya. Sinabi niya na pumunta si Jingzi sa Qindian sect pagkatapos matanggap ang balita. Una, ipinakita nito ang paggalang ni Jingzi sa Qindian sect at naging imposible para kay Master Mingji na iisa si Jingzi. Ang problemang ito ay nagpapakita na si Jingzi ay talagang kailangang maging abala. Oo nga, pagkatapos marinig ito, nakaramdam ng kaunting awa si Master Mingji, ngunit wala siyang intensyon na pilitin si Jingzi na manatili. Sa kasong ito, hindi ko itatago si President Jing. At alam kong tiyak na pupunta si President Jing sa Jiangling sa hinaharap, at tiyak na pupunta siya sa Qingyanman upang kumain. At sa oras na iyon, ito ay higit pa sa pagkain. Ano ang iniisip ni Pangulong Jing? Ito ay isang double entendre. Si Chinkyu ay isang disipulo ng Qindian sect, at palaging pinahahalagahan siya ni Master Mingji sa mga nakaraang taon. Isa raw siyang master at more like a mother. Ang Qindian sect ay ang kanyang natal family. Tiyak na ikakasal si Jingzi kay Chinkyu sa hinaharap.
Sa oras na iyon, pupunta talaga siya sa Qindian Gate para magpakasal, kaya ang mga salita ni Master Mingji ay maghihintay sa kanya dito. Kaya ngumiti si Jingzi at nagsabi, tama si Master Tai. Kapag natapos na ang oras na ito, babalik ang junior na ito sa Qindian sect para humingi ng tawad kay Master. Pagkatapos ay nagsabi siya ng ilang magalang na salita kay Master Mingji, at sinabi ni Jingzi kay Qingqiu kay Qindian lumabas ng pinto. Kabanata 1173 Kasunduan. Pagkalabas ng Qindian Gate, hindi itinuloy ni Qingqiu ang pagsunod kay Jingzi pabalik, ngunit nakatayo pa rin sa labas ng kakahuyan kung saan sila ay mahigpit na nag-away. Third sister, bakit hindi ka umalis? Tumigil din si Jingzi, tumingin kay Qingqiu, at nagtanong ng may pagtataka. Lumingon si Qingqiu at nakangiting nagsabi, Zir, hindi na ako babalik sa iyo ngayong gabi. Hahayaan kong samahan ka ngayong gabi ng iyong pang-apat na kapatid na babae at ikapitong kapatid na babae. Hindi, ikaw ang dapat na sumama sa kanila. Nang makita ang nalilitong mukha ni Jingzi, ang mga mata ni Qingqiu ay lumingon sa direksyon kung saan naganap ang labanan. Parang may naisip siyang mga eksenang namumula, at namula agad ang mukha niya. Zir, gusto kitang makasama, magkatuluyan, at hindi maghihiwalay kahit saglit. Pero alam ko rin na, kahit hindi pa, kapag natapos mo ang trabaho mo sa pagkakataong ito, patayin mo si King Jin, ang aming pamilyang Jing. Naipaghiganti na ang malaking paghihiganti, para hindi ka na maging sobrang abala. Abala. Pagdating ng panahon, andito ako sa tabi mo at makakasama kita araw-araw. Nang sabihin ito ni Qingqiu ng may pagmamahal, walang sinabi si Jingzi. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay niya. Pagkatapos, nagpatuloy si Qingqiu, sa totoo lang, hindi lang ako. Ang pang-apat na kapatid na babae at ikapitong kapatid na babae ay nais ding manatili sa iyo. Katulad noong mga bata pa tayo, ipinaglaban ka naming lahat. Mas matanda na kami at matino ngayon, kaya hindi namin ginagawa iyon tulad ng ginawa namin noong mga bata pa kami. Sa pagsasalita nito, naramdaman ni Qingqiu na gaano man sila katino, ang sitwasyong ito ng pakikipaglaban kay Jingzi ay tiyak na mangyayari muli sa hinaharap, at maaaring mangyari ito ng napakadalas. Kung tutusin, marami silang kapatid na babae. Sa pag-iisip nito, natawa siya sa sarili. At sa pagkakataong ito nung lumabas tayo, ang iyong pang-apat na kapatid at ikapitong kapatid na babae ay walang sinabi. Kaming dalawa ay. Kaya ako ay lubos na nasisiyahan, kaya hindi ako makikipagtalo sa kanila ngayong gabi. Kailangan mo lamang silang samahan. Anyway, compared sa kanila, ako dapat ang pinakakontento. Mas malinaw din ang pag-iisip ni Qingqiu. Si Pei Yangxi at Lin Warner ay tiyak na hindi magiging kasing close ni Jingzi tulad ng dati, dahil alam din niya na may regla si Pei Yangxi. At si Lin Warner ay hindi ganoon katapang. Tsaka nagkatinginan silang dalawa, paano kaya ang kapal ng balat nila? Kaya siya na ang may kapangyarihan. Mapait na ngumiti si Jingzi, third sister, bumalik ka na lang sa akin. Sa tingin mo ba makakasama ko ang ikaapat na kapatid na babae at ang ikapitong kapatid na babae kung hindi ka babalik? Pinagalitan lang ako ng ikapitong kapatid kagabi. Ngumiti si Qingqiu at umiling. Umiling siya at sinabing, hindi mo kilala ang iyong ikapitong kapatid na babae tulad ko. Huwag kang mag-alala, kung pupunta ka roon ngayong gabi, tiyak na mag-aatubili siyang palayasin ka sa kama. Paano kung gagawin mo? Paano kung gagawin mo? Napaisip si Qingqiu. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, kung talagang nagmamadali siyang umalis, maaari kang pumunta sa akin sa Qindian sect. Ngunit, ang mga disipulo sa sekta ay nagpapahinga ng maaga sa gabi, para hindi ka masyadong maingay, para hindi maistorbo ang lahat. Nakita ni Jingzi ang kanyang mukha. Excited, huwag kang mag-alala, third sister, siguradong palihim akong darating at aalis. Kung pupunta ka upang makita ang Qingqiu sa gabi, tiyak na kailangan mong pumasok. Kung hindi, malalaman ito ni Master Mingji at iba pang mga disipulo at tiyak na bibigyan nila si Jingzi ng isang hiwalay na silid. Oo, may nakatingin, paano siya magiging intimate kay Qingqiu? Talagang may parehong ideya si Qingqiu, ngunit nahihiya siyang sabihin ito ng malinaw. Sinabi ito ni Jingzi sa isang hininga, at muling namula si Qingqiu. Sa oras na ito, umaasa si Jingzi na itataboy lang siya ni Lin Warner palabas ng bahay tulad kagabi. Kung tutusin, ang pagtulog sa kanilang dalawa ay hindi lamang makakawala ng bisyo sa kamay at mata, ngunit ano pa ang magagawa niya? Kapakanan. At sa pagtingin sa poster ni Lin Warner kagabi, natakot pa si Jingzi. Malamang ay hindi pa rin niya maalis ang pagkalulong sa kamay. Paano siya magiging komportable kay Qingqiu? Third sister, teka lang. Talagang itataboy ako ng ikapitong kapatid ngayong gabi, at pupuntahan kita pagkatapos. Nakangiting tumanggaw si Qingqiu, pagkatapos ay time na tinulungan si Jingzi na ituwid ang kanyang damit, at sinabing, Zir, sa katunayan, sinabi ko na gusto kong pumunta sa Roshow kasama ka. Una, gusto ko ring panoorin si King Jin na patayin at ipaghiganti ang aking mga magulang. Pangalawa, nag-aalala talaga si third sister para sa iyo. Bagamat hindi kasing husay ni third sister ngayon, huwag kang mag-alala.
Ngumiti si Jingzi at tinapik ang kamay ni Chinkyo, third sister, bakit sa tingin mo maghihiwalay tayo ngayon? Kailangan kong pumunta ngayong gabi. Tinapik ni Jingzi ang kanyang dibdib ng may kumpiyansa. Kinagat ni Chinkyo ang kanyang mga labi at tumawa, third sister, ito ay pag-iingat lamang. Paano kung hindi ka makakapunta? Kung darating ka, sasabihin ko itong muli. Huwag mo na lang akong abalahin. Hoy, pangatlong kapatid, kausapin mo ako. Bakit nakakainis? Hindi ko maiwasang magustuhan. Ang dal-dal mo. Pinisil ni Chinkyo ang noo ni Jingzi at sinabing, tulad ng sinabi ko kanina, dapat mag-ingat si Zier sa lahat ng bagay, kung talagang mananatili dito ngayong gabi ang iyong ikapitong kapatid na babae. Ikaw, hindi ako pupunta doon bukas ng umaga, para hindi maantala ang schedule ni Zier. Huwag kang mag-alala, darating talaga ako ngayong gabi. Pangatlong kapatid, huwag mo nang pag-usapan, paano mo masasabing buhay at kamatayan? Malas. Bago siya matapos magsalita, inabot ni Chinkyo at tinakpan ang bibig ni Jingzi, at sinabing, ng ilang beses. Mula sa puntong ito, gaano man kalamag ang babaeng engkanto sa harap ng mga tagalabas, hinding-hindi niya magagawang harapin si Jingzi. Nananatili pa rin ang pinaka-inosenteng panig. Pagkatapos, nagbigay pa ng ilang tagubilin si Chinkyo, at pagkatapos ay naghiwalay ang dalawa sa labas ng kakahuyan. Sa ilalim ng tingin ni Chinkyo, lumipad si Jingzi patungo sa Jiangling City. Silly Zier, mas kilala ko na ngayon ang iyong ikapitong kapatid kaysa sa iyo. Paano siya papayag na itaboy ka muli? Nagpaalam na tayo ngayon, at hindi ko alam kung kailan tayo muling magkikita. Nakatayo si Chinkyo sa ilalim ng papalubog na araw, nakatingin sa malayo. Sabi ni Yoyo. Si Jingzi ay lumipad na sa malayo at hindi alam kung ano ang iniisip ni Chinkyo. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya sa Jiangling City. Noong una ay binalak niyang direktang bumalik sa pamilya Lin, ngunit nang madaanan niya ang yaman, bigla niyang naalala ang 3 taon na nakakulong sa parehong selda, at pagkatapos ay tumalikod. Nandito na si President Jing. Nakita na ngayon ng mga pulis sa yaman na si Jingzi ay mas malapit kaysa sa kanilang sariling ama, at lahat sila ay tumanggo at yumuko ng may paggalang. Tumanggo si Jingzi at nagtanong, kumusta na kaya si Shu Wenchang at silang tatlo ngayon? Hindi na naman sila binugbog, di ba? Nang marinig ito ng pulis, tuwang-tuwa siya, President Jing, kalimutan mo na. Saan silang tatlo hindi na binugbog muli? Mas matindi pa ang pambubugbog kaysa dati. Oh, anong nangyayari? Ganyan bakat apang si Shu Wenchang? Natatakot ka ba talagang bugbugin ang 2 taong iyon hanggang mamatay? Paparusahan ko ba siya kaagad? Interesado, nakangiti niyang sabi. Pagkaraang marinig ito, mukhang napahiya ang pulis at nagsabi, President Jing, bagamat napakatindi ng pambubugbog sa pagkakataong ito, hindi si Mrs. Shu. Wen ang bumugbog sa iba ng napakarahas, ngunit ang pambubugbog na natanggap niya ng napakarahas. Presidente Jing, bilasan mo. Tara na at tingnan natin. Kung hindi natin paghiwalayin silang tatlo, nag-aalala ako na si Shu Wenchang ay mabugbog hanggang mamatay ng 2 taong iyon. Tumawa si Jingzi pagkatapos marinig ito. Isang araw lang. Paanong ang sitwasyon ng digmaang ito ay magbabalik ng napakabilis? Bukod dito, si Prefect Shu ay mas bata at mas malakas kaysa sa iba pang 2 tao. Logically speaking, hindi niya dapat hinayaang mabugbog ng ganito ang 2 tao, di ba? Kabanata 1174 na itigil ang pakikipaglaban. Bagamat nagmamadali ang nanghuhuli, si Jingzi ay hindi nababalisa, at kahit na naglalakad pabalik-balik sa yaman ng napakalibang. Walang lakas ng loob na magsalita ang nanghuhuli at sumunod na lamang, nagdadasal pa rin sa puso. Hayaang kumapit ng kaunti si Gobernador Shu, kung hindi, siya ay bugbugin hanggang mamatay. Sa katunayan, sinadya ito ni Jingzi. Wala sa 3 sa selda ang mabubuting tao. Nililin lang nila ang mga tao at nakikipagsabuatan sa mga opisyal at negosyante para humanap ng yaman at pumatay ng mga tao. Kung ikukumpara, tanging si Master Kung Jing ng dating Taohua Temple ang may mas magaan na krimen. Lumaban ka lang, gusto ni Jingzi na matalo silang lahat hanggang mamatay. Matapos muling maglibot sa yaman, naglakad si Jingzi patungo sa selda na sinamahan ng pulis. Bago pumasok sa selda, maririnig mo ang dagandong na parang tsunami na nagmumula sa loob. Lahat sila ay mga bilanggo sa ibang mga selda, nagpapasaya sa kanila habang nanunood ng palabas. Sa katunayan, ito ay madaling maunawaan. Ang 3 taong ito ay dating mataas sa Jiangling, at ang mga bilanggo na ito ay nakipag-ugnayan sa kanila sa ilang mga lawak, lalo na si Prefect Shu, na nag-aresto sa mga bilanggo, kaya paano magkakaroon ng magandang impresyon sa kanila ang mga bilanggo na ito? Sana patay na silang lahat. Kaya't patuloy ko silang hinihikayat, na nais kong magmadali at makipaglaban para sa kanila, at patayin ang isa sa kanila. Sa sandaling pumasok si Jingzi sa selda, ang mga bilanggo na kanina pa sumisigaw ng tagay ay agad na tumigil at naging kasing tapat ng mga bata. Nag-squat silang lahat sa sulok nang walang sabi-sabi. Tila nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanila ang eksena kung saan marahas na binugbog ni Jingzi ang kalbo hanggang mamatay sa selda noong nakaraang araw, at nalaman din nila sa pamamagitan ng mga taong bumisita na lahat ng mga kalbong kapatid ay namatay sa marahas na kamatayan.
Walang alinlangan ang mga karaniwang tao na sinabi ni Prefect Shu na pinatay ng mga pulis ang mga kalbong kapatid, ngunit iba ang mga bilanggo na ito. Matapos makita ang mga pamamaraan ni Jing Zi, hindi sila naniwala na kayang patayin ng mga asong pulis sa yaman ang mga taong iyon. Tiyak na si Jing Zi ang gumawa ng hakbang. Kaya nang makita nila si Jing Zi, para silang mga daga na nakakakita ng pusa. How dare they move around? Tumingin si Jing Zi sa matapat na mga bilanggo at tumanggo ng may kasiyahan. Ang mga bilanggo sa bilangguan na ito ay lahat ay may mataas na kalidad, at ang pagkakasunod-sunod ay napakahusay. Ang pulis. Pagkatapos, pumunta si Jing Zi sa kwartong pinagsaluhan nilang tatlo, si Prefect Shu. Sa labas ng pinto ng selda, tinitingnan ang eksena sa loob, hindi ko maiwasang hindi makapagsalita. Kung titingnan ang poster, talagang si Master Kung Jing at Feng Dayuan ang may kapangyarihan, at si Prefect Shu ang nabugbog. Gayunpaman, si Master Kung Jing at Feng Dayuan ay masyadong matanda na. May nambugbog man, medyo mapupunit ang damit dahil sa matinding bakbakan, at halos himatayan sila sa pagod. Tumingin muli kay Prefect Shu, kahit na hindi siya binugbog hanggang sa mamatay, ang kanyang mukha ay puno ng dugo sa sandaling ito. Nakahiga siya sa lupa, huminga ng malalim. Logically speaking, dahil sa edad ni Shu Taisho, hindi siya matatalo ng dalawang matatandang manlalaro. Sa huling pagsusuri, ito ay dahil sa sinabi ni Jing Zi noon. Kung patuloy na binugbog ni Shu Taisho silang dalawa hanggang sa mamatay, magkakaroon pa ng isa. Para sa intentional homicide, papatayin siya ni Jing Zi on the spot. Siguradong matakot si Prefect Shu kapag narinig niya ito. Bagamat naaresto na siya ngayon, hanggat hindi pa handa si Jing Zi na patayin siya, hindi siya natatakot, dahil alam niyang wala nang gaanong oras para kay Jing Zi. Hanggat kaya niyang kumapit hanggang sa umalis siya sa Jiangling, ang kanyang mentor na si Bai Teifo ay tiyak na may ipapadala upang iligtas siya. Sa panahong iyon, magiging kanya pa rin ang Jiangling Prefect, o maaari siyang ma-promote sa ibang antas. Kaya binugbog siya ng dalawang matandang ito ngayon, at kapag nakakuha sila ng kapangyarihan mamaya, kailangan nilang bugbugin hanggang mamatay. Kaya naman, pinagtibay ni Shu Taisho ang diskarte na mabugbog at walang sinabi. Nagdarasal pa rin siya na iwan ni Jing Zi si Jiangling sa lalong madaling panahon. Para naman kay Master Kung Jing at Feng Dayuan, pareho silang napakabata. Kahit bugbugin sila, masakit. Saan pupunta? Ngunit ang hindi niya inaasahan ay galit na galit sina Feng Dayuanway at Master Kung Jing matapos siyang bugbugin noon. Ngayong wala na siyang lakas ng loob na lumaban, bigla siyang naging masigla at binugbog siya ng buong lakas, kasama na si Shu Taisho. Sa isang estado ng kahihiyan, nang pumasok si Jing Zi, eksaktong nakita niya ang eksenang ito. Kahanga-hanga, kahanga-hanga. Tuwang-tuwang pumalakpak si Jing Zi. Sina Feng Dayuanway at Master Kung Jing, nakatatapos lang bugbugin ang lalaki at hingal na hingal, ay lumingon at nagkatinginan. Nang makita nilang si Jing Zi iyon, natural na masama ang ekspresyon nila. Kung tutusin, nagawa lang nila ito dahil kay Jing Zi. Lalo na si Master Kung Jing, ipinaliwanag niya ang lahat, ngunit walang intensyon si Jing Zi na palayain siya, at inayos pa niya si Prefect Shu na pumasok at gawing mas malala ang buhay niya kaysa kamatayan. Gayunpaman, kahit na hindi nila kayang panindigan si Jing Zi, hindi sila nang ahas na magsabi ng kahit anong masyadong malupit kay Jing Zi. Pagkatapos ng lahat, ito ang teritoryo ni Jing Zi. Paano kung hindi nila siya pinasaya at sinubukan silang parusahan? Ngunit siya ay nagalit at hindi ito maipahayag ng maayos, kaya tinuon ni Officer Feng ang pandiya ni Prefect Shu, tumingin kay Jing Zi, at sinipa siya ng malakas. Hiss! Habang sumisigaw si Prefect Shu, nawalan siya ng malay at ngayon ay nagising siya sa sakit. Natuwa din si Jing Zi sa nakita at nakaramdam ng biglaang lamig sa ilalim ng kanyang pandiya. Sa oras na ito, ganap na nagising si Prefect Shu. Bagamat hindi siya bumangon at walang balak na kumilos, ang kanyang malamig na mga mata ay parang isang matalim na talim na nakatutok kay Mr. Feng, at ang kapaligiran sa pagitan ng dalawang panig ay tensyonado. Stop! Stop! Stop fighting now! Ikanaway ni Jing Zi ang kanyang kamay at sinabing, narito ako para ipaalam sa iyo ang isang bagay. Aalis ako bukas sa Jiangling. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Prefect Shu ang unang nag-react, ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. Tila sulit ang pambubugbog sa isang araw. Tuwang-tuwa din si Officer Feng. Hindi siya tanga. Pareho siya ng ideya ni Prefect Shu. Hanggat wala si Jing Zi sa Jiangling, tiyak na may tutulong sa pangingisda sa kanila. Ang dalawang taong ito ay masasabing matanda na, at lubos nilang maitatago ang kanilang mga emosyon at galit, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na nila ito napigilan, ang kanilang mga mukha ay hindi makapagpigil, hindi pa banggitin kung gaano sila kasaya. Nang makita ito ni Jing Zi, nanliit ang kanyang mga mata, sa kabutihang palad, narito siya. Kaya sinabi niya, dahil aalis ako bukas, at sinubukan ko ang iyong kaso, at kung may magbago sa hinaharap, natatakot ako na hindi nila mauunawaan ang kaso at hindi nila maipapatupad ang batas ng walang kinikilingan, kaya nagpasya akong ipadala ang iyong kaso sa iyo bago ako umalis. Ang kaso ay maayos na hinahawakan. Nang marinig ito, halos mapaiyak si Prefect Shu sa tuwa. Jing! President Jing, hindi na kailangan.
Saglit na nag-isip si Prefect Shu at sinabing, napaka-busy ni Pangulong Jing sa lahat ng bagay araw-araw. Hindi karapat-dapat na mag-aksaya ng oras sa maliliit na tao na tulad natin. Sa katunayan, kahit sino pa ang maghuhusga sa atin sa hinaharap, hindi ba't pareho ang mga resulta? Oo, Shu. Tama si Shu. Medyo nambola rin si Officer Fang kay Prefect Shu, kung tutusin, ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Tumama si Taisho Shu habang mainit ang plancha at nagpatuloy, bukod dito, ang isang kaso na tulad natin ay maaaring hindi makumplito ng ilang araw, ngunit si Jingzi ay hindi makapaghintay ng ilang araw. Pagkatapos ng lahat, ang paghihimagsik ay hindi makapaghintay. Kaya si Presidente Jing ay hindi pa rin makapaghintay ng ilang araw. Hindi mo na kami kailangang husgahan. Kabanata 1175 isang paraan upang mabuhay. Matapos marinig ito, napagtanto na ni Jingzi na may mali. Nakakulong si Prefect Shu sa isang selda mula kahapon. Nang dumating si Billy Shing upang ihatid ang liham, iilan lamang ang nakakaalam nito. Logically speaking, hindi niya alam ang laman ng sulat. Ngunit tumpak niyang ikinwento ang tungkol sa paghihimagsik, at agad na nagulo ang isip ni Jingzi. Sa oras na ito, ang may isip ni Jingzi ay, maliban kay Emperor An, alam ng karamihan sa mahahalagang opisyal sa korte na nagkakaisa sina Haring Jin at Kaden upang maghanda para sa pagtataksil. Kung tutusin, napag-usapan na ang bagay na ito noon pa. Kaya dapat malaman din ni Bai Qingyuan, ang mentor ni Prefect Shu. Siguro sinabi niya ng maaga kay Prefect Shu para masabi niya ito. Nag-isip sandali si Jingzi, at tila ito lang ang paliwanag. Kaya napangiti siya at sinabing, Shu Wenchang, marami kang alam. Natigilan si Prefect Shu, napagtanto na siya ay nagkamali, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa takot, at hindi na siya nang ahas na magsalita pa. Gayunpaman, hindi inisip ni Jingzi ang sinabi niya tungkol sa rebelyon, na nagpaginhawa kay Prefect Shu. Gayunpaman, hindi ko guguluhin ang iba sa isang simpleng bagay. Tatapusin ko ang kaso ninyong tatlo ngayon. Malakas na sumigaw si Jingzi, at ang tatlong tao sa selda ay nakaramdam ng hindi nakikitang presyon. At pagkatapos ay narinig ni Jingzi na nagsabi, si Shu Wenchang ay ang gobernador ng Jiangling at isang opisyal ng korte ng imperial, ngunit hindi niya kayang paglingkuran ang mga tao ng buong puso. Sa halip, nakipagsabuatan siya sa matandang monghe na si Kung Jing upang mangikil ng pera ng mga tao at gumawa ng pandaraya at katiwalian. Malaki ang halaga. Ayon sa batas ng daan, dapat siyang tanggalin sa kanyang posisyon. Pugutan ng ulo. Nang inig ang mga binti ni Prefect Shu at lumuhad siya sa lupa. Napagtanto niya na ngayon na may mali gusto niya ba talaga akong patayin. Ngunit ako ang dating gobernador ng Jiangling kung tutuusin. Bakit hindi ko dapat isumbong sa korte ang ganoong kalaking kaso? Hindi ba't ito ay dapat pagpasyahan ng kanyang kamahalan? Pagkatapos, si Shu Wenchang, bilang isang opisyal sa Jiangling, ay hindi lamang nabigo sa paglilingkod sa mga tao, ngunit nakipagsabuatan din sa pamilya Fang, mga opisyal ng gobyerno at mga negosyante sa pagtatangkang bilhin at ibenta ang restaurant ng pamilya Zhou. Tinanggihan at pinatay siya ng pamilyang Zhou. Bagamat hindi kumilos si Shu Wenchang, hindi niya magawang hindi niya siya hinikayat, ayon sa isang masamang batas. Siya ay dapat natanggalin sa kanyang opisyal na posisyon at dapat nabitiin. Pagkatapos magsalita, sumulyap si Jingzi kay Prefect Shu, hindi na kailangang banggitin ang iba pang krimen, ang dalawang krimen na ito. Kung magkaisa tayo, patayin na lang sila. Hindi. Sa puntong ito, nadama ni Gobernador Shu na kailangan niyang ipaglaban ito mismo, ako rin ang dating gobernador ng Jiangling, at ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ay nakasalalay sa iyong kamahalan. Umakyat ka. Kahit napatayin mo ako, ito ay magiging personal na interogasyon at utos ng iyong kamahalan. Bagamat ikaw ay isang pangalawang ranggo na opisyal, hindi mo maaaring kunin ang lugar ng kanyang kamahalan. O gusto mo ba akong linlangin? Sa puntong ito, maaari lamang ituring ni Gobernador Shu ang isang patay na kabayo bilang isang buhay na kabayo. Matapos gamutin, sinaway niya si Jingzi ng matuwid, umaasang matatakot siya. Ngunit pinalaki niya ang kanyang sarili at minamaliit si Jingzi. Matapos marinig ito, ngumisi si Jingzi, at pagkatapos ay inilagay ang kanyang kamay sa kanyang mga braso. Habang pinapanood si Jingzi na hinuhukay ang kanyang bulsa, nagsimulang lumubog ang puso ni Prefect Shu, pwede bang itigil mo na ang panloloko? Sa tuwing may sasabihin ako sa iyo, aalisin mo ang espada ng emperador. Kahanga-hanga bang magkaroon ng Emperor Sword? Ang sagot ay, ito ay kahangahangang. Gaya ng inaasahan, hindi ipinagkanulo ni Jingzi ang tiwala ni Gobernador Shu. Diretso niyang kinuha ang Emperor Sword, itinuro siya at sinabing, mayroon akong Emperor Sword na ibinigay sa akin ng inyong kamahalan para protektahan ako. Sa tingin mo ba kaya kitang patayin? Ito. Ikaw ang pinakamahalaga. Mas mabuting hintayin ang kanyang kamahalan na tanungin ako ng personal. Kung hindi, kung may umatake sa iyo sa hinaharap at sabihin na ginagamit mo ang espada ng emperador na ibinigay sa iyo para kumilos ng mayabang, paano mo maipagtatanggol ang iyong sarili? Seryosong sabi ni Prefect Shu. Nako, hindi ko inaasahan na may malasakit sa akin si Prefect Shu. Gusto ko talagang magpasalamat sa iyo at sa iyong pamilya.
Ang mukha ni Prefect Shu ay kasing dilim ng tubig, at ang kanyang mga mata ay malungkot. "I settle ko ang score sa iyo mamaya." Pinandilatan siya ni Jing Zi, pagkatapos ay lumingon kay Feng Dayuanwei at Master Kung Jing, at sinabing, bagaman dinasarmahan si Feng Wanyu at bumalik sa kanyang bayan, isa siyang opisyal sa korte noon. Pagkabalik sa kanyang bayan, ngunit nakipagsabuatan siya kay Shu Wenchang na sunugin ang 11 miyembro ng pamilya Zhou, na isang karumaldumal na krimen, ayon sa batas. Flop. Matanda na si Mr. Feng, at naubos na niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagtalo kay Prefect Shu. Ngayon nang marinig niya si Jing Zi na hinatulan siya ng kamatayan, bumagsak ang buong katawan niya at lumuhad siya. "Walang silbi ang pagluhod sa akin. Ang gusto mo talagang lumuhad ay ang 11 inosenteng kaluluwa ng pamilya Zhou na sinunog mo ng buhay." Medyo naiinis na sabi ni Jing Zi. Hindi niya maaawa kay Mr. Feng dahil lang sa edad niya. Kung tutusin, napakalaki ng kasamaan na ginawa niya. Ang nag-iisang Master Kung Jing na hindi pa nasusubukan ay nanginginig na. Noong una ay naisip niya na kumpara sa dalawa pa, hindi siya nakagawa ng pagpatay o panununog, ngunit sakam lamang sa kaunting pera. Nag-abot din siya ng mahigit 2,000 tael at umamin kay Shu. Ang prefect ay may 20,000 taels. Bagamat siya ay nagkasala, ang kanyang krimen ay hindi dapat humantong sa kamatayan. Pero nang makita ko si Jing Zi na naglaslas mula kaliwa pa kanan, natigilan si Master Kung Jing, ayaw niya rin akong patayin, di ba? Sa oras na ito, muling bamaling si Jing Zi kay Master Kung Jing, hindi pinansin si Feng na natakot hanggang sa kanyang mga tuhod, at nagsabi, tungkol sa iyo, ang iyong 3 pananaw ay hindi tama at ang iyong 6 na ugat ay hindi malinis. Nagpapanggap ka lang na isang monghe, at nakipagtulungan ka rin kay Shu Wenchang upang diin ang mga tao ng kanilang pera sa insenso. Simple lang. Ikaw. Ininsulto ang Buddha. Kahit napatawarin kita, hindi ka patatawarin ng Buddha, kaya papatayin ko kayong lahat. Gusto kong patayin silang 3. Sa katunayan, bago pumunta rito, malinaw na naisip ni Jing Zi na ayon sa mga krimen nilang 3, marahil si Master Kung Jing lang ang maaaring ma-exempt sa kamatayan, habang ang dalawa pa ay mahahatulan ng kamatayan kahit paano pa sila hinatulan. Bukod dito, alam din ni Jing Zi ang kanilang backstage. Siguro sa sandaling umalis siya sa Jiangling, magagawa na silang mahuli ni Bai Qingyuan. Mahirap na silang patayin muli. Kaya binalak ni Jing Zi na alisin ang ugat bago umalis. Katulad ng sinabi ni Tai Shoushou kanina, bagamat nasa kanya ang Emperor's Sword, marami na siyang napatay na tao sa daan. Kung direkta niyang papatayin si Tai Shoushou, kahit na hindi siya sisihin ni Emperor An, hindi maiiwasang ituring siyang isang pag-atake ng iba. Palusot, kaya kinailangan niyang bantayan ito. At kailangan niyang maghanap ng dahilan para patayin silang 3. Kahit na may mag-imbestiga sa hinaharap, hindi sila makakahanap ng kapintasan sa dahilan. Mag-retreat muna kayong lahat. Bawal pumasok ng walang utos ko. Oo, Presidente Jing. Matapos marinig ang sinabi ni Jing Zi, lahat ng mga detective ay umatras. Matapos marinig ito, namutla ang mukha ni Prefect Shu at ng iba pang 3 tao, dahil naramdaman nilang umatras si Jing Zi mula sa lahat ng mga ahente at naghahanda ng atakihin sila sa selda. Sa oras na ito, nakapagdesisyon na si Jing Zi at sinabing, bagaman kayong 3 ay nag-iingat sa inyong mga kasalanan, plano ko pa ring bigyan ng pagkakataon ang isa sa inyong 3. Kung kaya niyang samantalahin ang pagkakataon, bibigyan ko siya ng paraan upang mabuhay. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng tao kabilang si Mr. Feng, na ngayon lang naghihingalo, ay agad na naging masigla. Kabanata 1176, Prioridad ng pagsaksak hanggang kamatayan gamit ang isang espada. Wala talagang maisip si Prefect Shu ng anumang pagkakataon na mangangailangan sa kanya na tanggihan ang lahat ng mga ahente. Gayunpaman, nais pa rin niyang subukan ito bago siya ipanganak. President Jing, anong pagkakataon ang mayroon? Nakinig ding mabuti ang 2 pang tao. Sa oras na ito, sinabi ni Jing Zi, sinabi ko lang, kung isa sa alang-alang mo na nakagawa ka ng ganoong kabigat na krimen, 2 sa inyo ang mamamatay at 1 lamang ang mabubuhay. Kung sino sa inyo ang mamamatay at sino ang mabubuhay, ikaw lamang ang makakapagpasya para sa iyong sarili. Natigilan silang 3, bahala na tayo. Si Master Kung Jing ang pinakamabagal na mag-react, at pagkatapos ay nakatanggap siya ng 2 malalakas na sipa sa dibdib at sinipa siya sa lupa. Ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng 2 sipa ay dahil ang isa sa kanila, sina Prefect Shu at Feng Dayuan, ay binigyan siya ng sipa. Direktang sinipa si Master Kung Jing at nagkaroon ng epiphany. Good guy, it turns out that let us decide for ourselves means na mabubuhay at mamamatay tayong 3. Ang nakaligtas ay natural na ang nakaligtas. Gayunpaman, sapat na matalino sina Prefect Shu at Feng Dayuan, kaya naisip nila ito kaagad at direktang lumipat kay Master Kung Jing, na sa tingin nila ay ang pinakamahina. Nang makitang muli siyang aatakihin ng 2 lalaki, agad na sumigaw si Master Kung Jing, nalilito si Master Feng. Pagkatapos, sigaw nito, napatigil saglit ang 2 lalaki. Nakita ito ni Master Kung Jing at agad na nagsabi, iniisip lang ni Master Feng na ako ang pinakamahina. Kung matalo mo muna ako hanggang sa mamatay kasama si Shu, makakaligtas ka. Hindi mo ba iniisip, paano mo magiging kalaban si Shu ng mag-isa?
Ang pinakamahusay na paraan ay upang labanan naming dalawa ang lalaking nagngangalang Shu nang magkasama tulad ng dati. Pagkatapos natin siyang patayin, lalaban tayo hanggang kamatayan. Nang marinig ito ni Officer Feng, parang may katuturan ito. Kung makikipag-duel siya kay Governor Shu, wala siyang pagkakataong manalo, ngunit kung makikipag-duel siya kay Master Kung Jing, malaki ang tsansa niyang manalo. Kaya ang susi ngayon ay makipagtulungan kay Master Kung Jing at patayin muna ang taong nagngangalang Shu. Ang sinabi ni Master Kung Jing ay may katuturan. Tumango si Mr. Feng, na natauhan. Matapos marinig ito, pinunasan ni Master Kung Jing ang pawis sa kanyang ulo at huminga ng mahabang hininga. Bagamat hindi niya matalo si Mr. Feng, mas magaling siya kay Mr. Shu. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi niya kailangang makipaglaban sa isang kaaway. Dalawa, kaya matalino pa siya. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, direktang kumilos si Gobernador Shu. Bastos ka. Pinagalitan at binugbog niya ito, at sumugod patungo sa malambot na persimmon na si Master Kung Jing. Hanggat siya ay baldado muna, walang dapat ikatakot maliban kay Mr. Feng. Siyempre, hindi hahayaan ni Officer Feng na magtagumpay siya ng madali. Sumugod din siya, at sa isang iglap, nagkagulo ang selda. Ang mga bilanggo sa ibang mga selda ay natigilan, paano pa sila makakapaglaro ng ganito? Ito ay mas makapangyarihan kaysa sa labanan ngayon lang. Natuwa si Jingzi nang makita ito, ngunit hindi siya tumitingin. Sa halip, lumabas siya at tinawag ang mga pulis na kaka-atres lang. Tingnan mo, lahat, nag-aaway na naman sila. Paalala ni Jingzi. Pumasok ang mga tiktik at natagpuan din si Prefect Shu at dalawang iba pa na nakikipaglaban sa isang malaking santukan, at ang tatlo sa kanila ay lumalaban ng mas mahirap kaysa dati. Pagkatapos ng lahat, ngayon lang ay hindi lumaban si Prefect Shu. Sa karamihan, napapaligiran sila ng dalawang tao, ngunit ngayon ay nag-aaway sila. Santukan iyon, at sa lakas, tila hindi siya titigil hanggat hindi siya nakapatay ng tao. President Jing, gusto mo bang pigilan ako? Nag-aalalang tanong ng mga tiktik, kung hahayaan silang magpatuloy sa pakikipaglaban ng ganito, isa sa kanila ay papatayin maaga o huli. Saglit na nag-isip si Jingzi at sinabing, sige, sinong pumasok ka na lang at hilahin sila. Hindi na ako aalis. Paano kung magkadugo ako? Si Jingzi ay halatang ayaw mahuli. Hindi rin sila humingi ng gulo at mabilis na pumayag. Well, ano ang dapat kong gawin kung napuno sila ng dugo? Hindi sila bata, bugbugin mo lang kapag pagod na sila. Oo, matatalo mo ba talaga ang isa hanggang mamatay? Matapos marinig ang sinabi ng mga tiktik, tumango si Jingzi at sinabing, hindi ka mabubugbog hanggang sa mamatay. How dare they be so bold? Ginawa nila ang pagpatay sa harap naming mga opisyal at hindi kami siniseryoso. Kung may napatay ngayon, papatayin ko siya. Dapat ayusin ang batas. Parang may naamoy ang mga detective, pero silang tatlo, si Prefect Shu, ay abala sa pakikipaglaban kaya hindi man lang nila narinig ang kanilang usapan. Habang nanunood si Jingzi at ang iba pa, ang mga hiyawan at tunog ng ping-pong na suntok at sipa ay maririnig paminsan-minsan sa selda. Sa wakas, makalipas ang isang kapat ng isang oras, may sumigaw, patay. Lumalabas na bagamat nagsama sina Feng Dayuanwei at Master Kung Jing para labanan si Shu Taisho, mas bata at mas malakas si Shu Taisho, at tinarget niya si Master Kung Jing. Pagsalakay. Binugbog siya ni Mr. Feng sa labas, ngunit natalo niya si Master Kung Jing. Tinalo siya ni Master Kung Jing, at tinalo din niya si Master Kung Jing. Kahit na huminto ang dalawang lalaki, patuloy niyang binugbog si Master Kung Jing. Matanda na si Master Kung Jing, paano niya ito matitiis? Kaya pagkatapos ng ilang sandali ng ping-ping-pong, sa wakas ay nahulog si Master Kung Jing at naging unang taong naalis. Ang pinakamasayang tao ay si Prefect Shu. Kung ang isa ay napatay, ang natitira ay hindi matatakot. Kaya't ang tingin niya kay Mr. Feng ay naging mas malungkot, go to hell. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay sinuntok niya ito. Good guy, ang lakas ng loob mong pumatay sa harap ko. Sabi ni Jingzi, at pagkatapos ay iginuhit niya ang Emperor's Sword. Mukhang kailangan kong ipaalam sa kanya kung ano ang batas ng hari. Buksan mo ang pinto ng selda. Oo, Presidente Jing. Sumang-ayon ang pulis at magagamit lamang ang susi para ma-unlock ang lock. Sa napakaikling panahon, direktang sinuntok ng nasa sabik na Prefect Shu si Officer Feng sa templo. Si Officer Feng ay bumagsak ng diretso sa lupa, at ang likod ng kanyang ulo ay malapit na nadikit sa malamig na sahig, na gumawa ng malakas na, putok, na tunog. Kahit na hindi siya nabugbog sa pagkakataong ito, baka siya ay bumagsak sa kamatayan. Patay, patay lahat. Nanalo ako, nanalo ako. Puno ng dugo ang mukha, katawan at kamay ni Shu Taisho, at ipinalakpak niya ang kanyang mga kamay na parang nababaliw. Nagkatinginan ng mga detective sa labas, panalo. Panalo sa priority na saksakin hanggang mamatay ni Jingzi. Matapos magdiwang ng ilang sandali, mabilis na tumalikod si Gobernador Shu upang hanapin si Jingzi at humingi ng gantimpala. Sa sandaling lumingon siya, nakita niya si Jingzi na naglalakad mula sa labas ng selda na hawak ang espada ng emperador. President Jing, ano ka? Medyo nalilito pa rin si Prefect Shu. Nakagawa ka ng hayagang pagpatay sa harap ng napakaraming tao.
Binabalewala mo lang ang mga batas ng Dawn. Kung tutuusin, gobernador ka rin ng Jiangling, ngunit alam mo ang batas at lumabag sa batas at pumatay. Ito ay isang karumal-dumal na krimen. Itinuro ni Jingzi si Gobernador Shu gamit ang kanyang espada, ngumisi siya at sinabing, ano sa tingin mo ang ginagawa ko? President Jing, hindi ba ngayon mo lang sinabi? Sinabi ko na. Anong sinabi ko? Sabi mo dalawa sa ating tatlo ang dapat mamatay. Hanggat tayong tatlo ay magkasakitan, maaari mong iligtas sa kanya ang parusang kamatayan. Nakinig lang ako kay President Jing. Ngayong patay na silang dalawa, hindi ko na kailangang mamatay. Gobernador Shu. Excited na sabi. Kabanata 1177 malaki ka na. Sa pagtingin sa nakakaloko at inosenteng tingin ni Prefect Shu, hindi alam ni Jingzi kung dapat ba siyang tumawa o hindi. Fuck your mother. Kailan ko sinabi ito? Diretsyong sabi ni Jingzi. Natigilan si Shu Taisho at sinabing, ang mga salitang ito ay malinaw na sinabi mismo ni Pangulong Jing, kung hindi, paano ko sila papatayin pareho? Gago ba ako? Isang grupo ng mga tao ang tumingin kay Prefect Shu at sabay-sabay na tumango, hindi ito hanggal, ito ay masyadong hanggal. Napakatanga ko ngayon lang. Ito ay binibigkas na kayong tatlo ay dapat patayin. Bakit ka nasabi ng kalokohan na tatlo sa inyo ang dapat patayin? Nasisiraan ka na ba ng loob? Si Gobernador Shu ay nalito sa una, at pagkatapos ay nagalit. Nang makita ito ni Jingzi, nagtanong siya, narinig mo ba ang sinabi ko? Hindi, narinig lang namin mula kay Pangulong Jing na silang tatlo ay nakagawa ng malubhang krimen at dapat patayin ayon sa batas. Oo, isang grupo ng mga detective ang sumagot. Tinitigan ng masama ni Prefect Shu ang mga detective na ito, iniisip na kapag nakalabas ako, wala sa inyo ang magagawa. Ang mga tiktik na iyon na sumusunod kay Prefect Shu, ngunit ngayon ay tinitigan niya sila, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na takot at umiwas ang kanilang mga mata. Kanina lang lumabas silang lahat, paano nila narinig? Sinabi ni Shu Taisho na hindi nasisiyahan. Lumabas na sila. Meron ba sa mga presong ito? Tapos tatanungin kita, kakasabi ko lang ba? Kailan? Narinig ng mga bilanggo ang tanong ni Jingzi, mabilis silang umiling, hindi namin narinig ang sinabi ni President Jing, nakita lang namin ang lalaking may apelyidong Shu na nagsimulang bumugbog sa mga tao na parang baliw, bumubulong ng tungkol sa paghihiganti sa nangyari kanina. Tumango naman ang ibang mga preso bilang pagsang-ayon. Tumingin si Jingzi sa mga bilanggo na ito at bahagyang tumango. Nasa tamang pag-iisip talaga siya, at mas naniwala ang mga detective na ito sa mga salita ng mga bilanggo, dahil medyo baliw na si Prefect Shu sa kanyang kasalukuyang estado, at mukhang nakikipaglaban siya para sa paghihiganti. Mga tao. Siyempre, totoo man o hindi, umaasa silang lahat, at umaasa silang mabilis na papatayin ni Jingzi si Prefect Shu. Kung hindi, kung mabubuhay pa siya ng isang araw, ang mga detective na ito ay mag-aalala rin sa isang araw, sa takot na kung lalabas siya isang araw, talagang mahanap siya ng mga ito. Nagkakagulo sila. Shu Wenchang, narinig mo ba yun? Walang nakarinig sa sinabi mo. Kung hindi mo ako sinasadyang Sir On, anong ginagawa mo? Paulit-ulit ng inisya ni Jingzi, pinarurusahan ka sa lahat ng krimen, at dapat kang patayin ayon sa batas. Ngayon ay nakagawa ka ng isa pang krimen ng hayagan at nakapatay ng dalawang magkasunod na tao. Ngayon ay hindi na kailangang ipadala ka sa Jingzhou. Papatayin na lang kita. Ililigtas kita mula sa pagiging sakuna. Sa sinabi nito, itinaas ni Jingzi ang kanyang espada at naglakad patungo kay Gobernador Shu. Pumunta ka. Sa oras na ito, hindi alam ni Prefect Shu kung ano ang ibig sabihin ni Jingzi. Sa simula, hindi kailanman nais ni Jingzi na palayain si Gobernador Shu. Gayunpaman, pagkatapos sabihin ni Gobernador Shu na wala siyang karapatang pumatay sa kanya, natakot si Jingzi at sadyang hinayaan silang magpatayan bilang dahilan para patayin siya kaagad. At nahulog lang siya sa bitag. Ang masasabi ko lang ay si Jingzi pa rin ang masamang tao. Sabi nga sa kasabihan, kapag malapit nang mamatay ang isang tao, maganda rin ang kanyang mga salita. Nang makitang nauubos na ang kanyang oras, direktang sinabi ni Gobernador Shu, Jingzi, ano ba? Paft. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, pinasok siya ng Emperor's Sword. Dibdib. Ang laki mo na. Paft, puff. Muling binunot ni Jingzi ang espada at sinaksak siya ng ilang beses. Ang kawawang Prefect Shu ay hindi nakatapos ng isang pangungusap sa huli at nagtungo sa kanluran. Binawi ni Jingzi ang kanyang espada, pinunasan ito ng napakahusay na damit ni Prefect Shu, at sinabing, kapag ang isang tao ay malapit ng mamatay, ang kanyang mga salita ay maganda rin. Mukhang totoo ito. Bago pa man mamatay si Shu Wenchang, hindi niya nakalimutang purihin ang aking opisyal na posisyon. Malaki. Ang isang grupo ng mga opisyal ng pulisya ay labis na nalito, at ang mga pamilyar kay Prefect Shu ay nahulaan na kung ano ang kanyang mga huling salita, dahil sila ay naiintindihan ng mabuti ang pagbati, ngunit sila ay matulungin pa rin. Tumango. Nang makitang wala na ang tatlong tao, labis ding nasisiyahan si Jingzi, kaya hindi niya kailangang mag-alala na hindi sila maparusahan pagkaalis ni Jiangling. Maglagay ng paunawa bukas at ilista ang mga paratang laban sa kanilang tatlo, at pagkatapos ay isulat kung paano sila namatay. President Jing, nagsasabi ka ba ng totoo?
Tanong ng pulis. Siyempre totoo. Sinulyapan siya ni Jingzi at sinabing hindi nasisiyahan, ano ang kinatatakutan mo? Nakagawa ng pagpatay si Xu Wenchang, at pagkatapos ay pinarusahan ko ang kasamaan at itinaguyod ang kabutihan. Hindi ba ito isang bagay na gustong makita ng mga tao? Isulat ito ng totoo, naniniwala ako. Tiyak na pupurihin ako ng mga tao ng Jiangling City. Oo, Presidente Jing. Pumayag ang pulis, at nang siya ay aalis na, bigla siyang may naisip at nagtanong, President Jing, nasaan si Mrs. Feng? Nako, muntik ko na siyang makalimutan. Kamusta na siya? Hindi maganda ang sitwasyon. Hindi pa siya nakakain mula noong siya ay nakulong. Nako, mas mabuting huwag kang magutom. Kapag gutom, natural na kumain. Hindi. Walang ingat na sabi ni Jingzi. Gusto ba niyang pugutan ng ulo, Presidente Jing? Sa mata ng mga tiktik, ang krimen ni Mrs. Feng ay hindi gaanong naiiba sa ginawa ni Feng, ang pinuno. Si Feng at iba pang miyembro ay pinugutan na, at siya ay nawawala pa rin. Saglit na nag-isip si Jingzi, pagkatapos ay umiling at sinabing, hindi na kailangan. Ang pag-iingat sa kanya ay mas hindi siya komportable kaysa sa pagpatay sa kanya. Oo, Presidente Jing. Nang lumabas si Jingzi sa yaman, gumabi na. Pagkatapos maglakad sa lalong buhay na mga kalye ng Jiangling at bumalik sa pampang ng Yunling River, hindi napigilan ni Jingzi na mapabuntong hininga. Kilala ang Jiangling bilang unang lungsod ng Angwo, at ang Marso ang pinakamagandang oras para bisitahin ang Jiangling. Ilang araw na siyang nandito. Maliban sa unang araw nang pumunta siya sa Peach Blossom Mountain upang tamasahin ang mga bulaklak ng peach, napakakaunting oras niya sa lungsod na hinahangaan ang mga bulaklak ng peach. Napakakaunti. Bukod dito, ang kanyang tatlong kapatid na babae ay nasa Jiangling lahat, ngunit hindi siya kumuha ng isang araw upang makasama sila, na medyo nakakahiyang isipin. Dahil sa kahihiyan, bumalik si Jingzi sa pamilya Lin. Sa oras na ito, unti-unting lumulubog ang paglubog ng araw, at ang langit ay puno ng paglubog ng araw. Si Pei Yangxi at Lin Warner ay nakatayo sa bakuran, naglalakad pabalik-balik, paminsan-minsan ay iniikot ang kanilang mga ulo upang tumingin sa direksyon ng pinto. Sa katunayan, halos isang buong hapon na nila ito ginagawa. Noong unang umalis sina Qingqiu at Jingzi, nag-propose silang dalawa na tumambay sa bakuran at magkwentuhan, ngunit walang pakialam ang lasing sa pag-inom. Lahat sila ay tumatakbo para makabalik ng maaga si Jingzi. Sa simula pa lang ay nakakapag-usap pa silang dalawa. Hindi naman kasi nila ibinunyag ang iniisip ng isa't isa, at pareho silang nagkunwaring bored at tambay lang. Ngunit ang paghihintay ay tumagal ng 1 o 2 oras. Wala namang ibang mapag-usapan ang dalawa kaya naman hindi na lang sila nag-uusap. Nakatutok ang kanilang mga mata sa pinto, at bahagyang nakakunot ang kanilang mga kilay, na parabang naghihintay at gustong makita. Tingnan natin kung kailan babalik si Jingzi. Sa wakas, ang pagsusumikap ay nagbubunga. Bago pa tuluyang maglaho ang papalubog na araw mula sa kanlurang paglubog ng araw, lumitaw si Jingzi sa pintuan. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang dalawang babaeng nakatayo buong hapon. Hindi nila alam kung na-relieve sila dahil nakabalik na si Jingzi, o dahil sa wakas ay hindi na nila kailangang maghintay pa. Kabanata 1178. Hindi ako naniniwala. Mas maganda si Pei Yangxi. Isa kasi siyang martial arts practitioner at madalas na tumatakbo sa labas, kahit kalahating araw o kahit isang buong araw, kaya wala siyang nararamdaman. Ngunit iba si Lin Warner. Matapos tumayo sa labas ng ganito buong hapon, gumaan ang pakiramdam niya bago dumating si Jingzi. Ngayong naghintay siya, ang kanyang mga binti ay tila biglang hindi na sa kanya. Nakaramdam na lamang siya ng pamamanhid sa kanyang mga paa at halos mapaupo sa lupa. Inalalayan siya ni Pei Yangxi, na may mabibilis na mata at mabibilis na kamay, at tinulungan siyang maupo sa bench na bato sa tabi niya para gumaan ang pakiramdam niya. Ikapitong kapatid, anong nangyayari? Nakita din ito ni Jingzi at nagmamadaling nagtanong. Itinikom ni Lin Warner ang kanyang mga labi at walang sinabi, habang si Pei Yangxi ay medyo galit na nagsabi, may lakas ka ng loob na magtanong. Alam mo ba kung gaano ako katagal? Ang iyong ikapitong kapatid na babae ay naghihintay sa iyo. Napakamot ng ulo si Jingzi at ngumiti, hindi ba alam ng ikapitong kapatid na babae na ako nakabalik ka na ba sa Qingyan Gate kasama si third sister? Isipin mo, matagal na akong hindi nakikita ni Master Mingji, kaya hindi niya maiwasang magsalita ng ilang salita. At saka, babalik ako pagkatapos kong matapos ang trabaho ko doon. Sa kakayahan ko, Chi. Ate, kailangan mo pa bang mag-alala? Sino ang nag-aalala sa iyo? Inilibot ni Lin Warner ang kanyang mga mata sa kanya. Nagtanong si Pei Yangxi, kumain ka na ba sa Qingyan Gate? Umiling si Jingzi at sinabing, hindi, gusto ni Master Mingji na manatili ako rito, ngunit sa tingin ko ay may dalawang magagandang kapatid na babae na naghihintay sa akin sa bahay. Bakit mo gustong kumain doon? Ba. Kahit na sina Pei Yangxi at Lin Warner ay labis na nasiyahan sa pambabula ni Jingzi, ipinahayag nila ang kanilang paghamak. Pagkatapos ay sinabi ni Pei Yangxi, nasaan si third sister? Third sister, kasama ko na siyang bumaba ng bundok. Parang may nangyayari sa Qingyan sect, kaya bumalik siya at sinabing hindi na siya pupunta ngayong gabi.
Iniisip ang ngayon sa panahon ng appointment ng gabi kay Chinkyo, nagpakita si Jingzi ng medyo malaswang ngiti, na nagkataong nahulog sa mga mata ng dalawang babaeng kaharap niya, na agad na pumukaw sa kanilang pagbabantay. Hindi ka nanatili para kumain, nag-usap ka lang. Nag-usap ka buong hapon. Tumango si Jingzi. Ikapitong kapatid na babae, naniniwala ka ba? Umiling si Lin Weiner at sinabing, pang-apat na kapatid, hindi ako naniniwala. Tumingin si Pei Yangtze kay Jingzi at sinabi sa malalim na boses, hindi rin ako naniniwala. Natigilan si Jingzi, dahil siya parang ang dalawang kapatid na babae ay tumingin sa kanya ng walang magandang intensyon. Para naman kina Pei Yangtze at Lin Weiner, nakagawa na sila ng plano sa kanilang mga puso. Aalis si Jingzi bukas. Ngayong gabi na ang huling pagkakataon para makasama siya. Bilang kapatid at babae ni Jingzi, handa bang sumuko si Chinkyo? Si Pei Yangtze at Lin Weiner ay nag-aatubili na bumitaw, kaya naramdaman nila na si Chinkyo ay dapat na mas nag-aatubili na bumitaw. Ano ang ibig sabihin ng pag-aatubili mong umalis ngunit hindi ka makakapunta? Ipinapakita nito na ngayong hapon, hindi lang nakipag-chat si Jingzi kay Master Mingji. Sa madaling salita, saglit lang niyang nakausap si Master Mingji. Ang natitirang oras ay ginugol sa Chinkyo o paggawa ng iba pang mga bagay. Isang bagay na hindi masabi. Kaya hindi na siya sumama sa kanya, malamang dahil wala siyang mukha para bumalik sa kanya para makita sila. Sa pag-iisip tungkol dito, naramdaman ni Pei Yangtze at Lin Weiner na natalo sila. Magiliw nilang hiniling kay Chinkyo na sundan si Jingzi pabalik upang bisitahin ang Qingyanmen. Anong klaseng pagtitiwala ito? Ngunit hindi makatwiran si Chinkyo kaya monopolyo niya si Jingzi sa buong Hapon. Lugi sila. Ang pangatlong kapatid na babae ay lubos na nakakaalam sa sarili. Oo, kung darating ang ikatlong kapatid na babae, kailangan natin siyang pag-usapan ng maayos. Nang makita ang dalawang magkapatid na biglang nagpapakita ng kanilang lakas sa pakikipaglaban, medyo nalito si Jingzi. Anong nangyayari? Gayunpaman, medyo gamaan ang pakiramdam niya. Kung titingnan ang sitwasyong ito, hindi siya makakapunta sa kanilang kama sa gabi, ngunit hindi siya natatakot, dahil hindi ba ito magbibigay sa kanya ng pagkakataong mahanap si Chinkyo. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, tila ang huling pagkakataon ay kasama si Chinkyo, na hindi patas para kay Pei Yangtze at Lin Weiner, kaya humakbang si Jingzi, hinawakan ang kanilang mga kamay, at nakangiting sinabi, Hoy, malalaman ko sana na sa unang araw ko pumunta ako sa Qingyanmen nang dumating ako sa Jiangling. Kaya hindi ko na kailangang pumunta doon sa ikapitong hapon kasama ang kapatid na babae. Paano? Kung gayon ano? Tumingin sa kanya si Pei Yangtze at nagtanong. Kung gayon, mapapalipos ko lang ang gabi kasama ang fourth sister at ang seventh sister. Habang sinasabi niya iyon, matapang na inilipat ni Jingzi ang kanyang mga kamay sa kaliwa at kanan, ipinasa ang kanyang mga kamay sa baywang ni Pei Yangtze at Lin Weiner ayon sa pagkakasunod-sunod, at niyakap silang dalawa. Pagpasok sa kanyang mga bisig, si Jingzi ay nagkaroon ng matinding pakikipaglaban kay Chinkyo noong hapon, at si Jingzi ay nasa isang medyo excited na estado. Parang nakakondisyon na reflex, pagkayakap pa lang niya sa dalawang babae, hindi na makapaghintay ang mga kamay niya na hawakan at pisilin ang mga bewang nila. Kurot, scratch, paw, paw. Hinampas ni Pei Yangtze ang kanyang kamay, at ang mga galaw ni Lin Weiner ay nakakagulat na pare-pareho sa kay Pei Yangtze, at tinampol din niya ang kamay nito. Pang-apat na ate, ikapitong ate, anong ginagawa mo? Gusto ko lang makasama ka ng mas maraming oras. Sa sinabi nito, walang kahihiyang naglakad muli si Jingzi, handang ulitin ang aksyon ngayon lang. Ba, panaginip lang. Ba, huwag mo nang isipin iyon. Pagkasabi nito ng dalawang babae ay tumalikod na sila at umalis na nakataas ang kanilang mga ulo. Gayunpaman, hindi kalayuan pagkatapos maglakad palabas, muling lumutang ang boses ni Lin Weiner, ano ang tinitingnan mo? Ano? Bakit hindi ka magmadali? Nakahanda na ang pagkain. Nagmamadaling sinundan siya ni Jingzi, napakasaya. Sinadya lang niyang hawakan ang magkapatid na babae sa harapan nila, at ang resulta ay tulad ng inaasahan niya. Agad niyang pinukaw ang sama ng loob ng magkapatid, at ito nga ang gusto niya. Nakikinikinita na binubugbog siya ng dalawang kapatid na babae sa araw, at mas malamang na hindi na nila siya pinapatulog sa gabi. Ngayong gabi ay maaari na siyang makipaglaban muli kay Chinkyo, iniisip ang tungkol dito, medyo nasasabik siya. Dahil aalis siya bukas sa Jiangling, nabalitaan din ni Lin Changjun na ito ang huling gabi ni Jingzi sa Jiangling, kaya ang chef ay naghanda ng hapunan na ito ng may labis na pag-iingat. Nang may hain ang pagkain, ang malaking mesa, na maaaring tumanggap ng higit sa 10 tao, ay napuno ng gusto, at ang ulam ay sapat na matigas, na nagpapakita ng pagsusumikap ni Lin Changjun. Sa panahon ng salusalo, itinaas ni Lin Changjun ang kanyang baso at sinabing, mahal kong pamangkin, sa una ay gusto kong manatili pa ng ilang araw, ngunit alam din ng aking tiyuhin na mayroon kang opisyal na misyon at kailangan mong umalis, kaya ang tasa na ito ay magiging karangalan mo. Pagkasabi nito, kinuha din ni Jingzi ang baso ng alak at ininom ito sa isang lagok. Pagkatapos uminom ng isang baso ng alak, si Lin Changjun ay puno pa rin ng mga ideya.
Dumampot siya ng isa pang baso ng alak at nagsabi, 50 o 60 taon na ang lumipas at mahigit 10 taon na kaming hindi nagkita ni Lao Zu. Iinuman ko ang basong ito sa aking pamangkin at hihintayin ang pagbabalik ng aking pamangkin. Pagkatapos ng Jingzhou, pakibigay itong baso ng alak kay Lao Zu sa ngalan ko. Pagkasabi niyon ay muli niyang inangat ang ulo at muling bumaon ang baso ng alak. Ang matandang Zhu na tinutukoy ni Lin Changjun ay natural na si Zutong. Sina Zutong at Lin Changjun ay lumalaki. Ang dalawa sa kanila ay sabay-sabay na nanalo ng pinakamataas na premyo. Napakalalim ng kanilang pagkakaibigan na nakakainggit. Nang umalis si Jing Zi sa pagkakataong ito, wala siyang sinabi kay Lin Changjun tungkol sa pagtigil sa digmaan. Sinabi lang niya na may nangyayari pa sa Jingzhou at gusto niyang bumalik. Kaya naman tinanong siya ni Lin Changjun. Chapter 1179 Hindi ako kasing dumi mo. Sa totoo lang, ang baso ng alak na ito ay hindi para kay Jing Zi, ngunit para sa mga susunod na henerasyon ni Jing Zi na hilingin din ito sa kanya. Eto na, kung umiinom si Lin Changjun ng isang inumin, kailangan talagang uminom ng dalawa si Jing Zi. Kung tutusin, kailangan pa niyang magbigay galang. Kailangan kong sabihin, napakatalino ng galaw ni Lin Changjun. Bukod dito, ang taong nag-aalok ng toast ay wala kay Jing, kaya walang dahilan si Jing Zi para tumanggi. Kailangan niyang uminom sa gusto niya o hindi. Sa husay ni Jing Zi sa pag-inom, hindi talaga siya makainom ng sobra, ngunit kung ito ay tulad kagabi, walang pakialam si Jing Zi. Sa karamihan, maaari siyang malasing ng husto at pagkatapos ay bumalik at makatulog. Kung tutusin, siya lang. Ngunit hindi ngayon. Sa gabi, kailangan niyang pumuslit sa Qingyanman para makipagtipan kay Qingqiu. Paano siya naglakas loob na malasing? Kaya't nang kunin ni Lin Changjun ang pangatlong tasa, agad na tumayo si Jing Zi at pinigilan siya, walang sinabi para makapagsalita siya, kung hindi, kailangan niyang uminom ng isa pang tasa. Tito, hindi malakas uminom ang pamangkin ko. Hindi ka na makakainom pa. Baka malasing ka kapag uminom ka pa. Inihinto ni Jing Zi ang baso ng alak ni Lin Changjun at sinabi. Hindi ito sineseryoso ni Lin Changjun at nakangiting sinabi, mahal kong pamangkin, mainam na uminom ka hanggang sa ikaw ay lasing. Anyway, sa sarili mong tahanan, paano kung uminom ka ng sobra? Kung uminom ka ng sobra, hilingin mo lang sa mga katulong na tulungan kang bumaba, at pagkatapos ay mahulog ka. Matulog ka na lang. Si Jing Zi ay malapit ng umiyak, paano siya makakapayag na matulog? Tiyo, gusto ng pamangkin ko na makipagsayaw sa kanyang tiyuhin at malasing ng husto. Ngunit kailangan niyang sumugod sa kalsada bukas ng umaga, at natatakot siyang malagay siya sa gulo kapag siya ay umiinom ng sobra. Nang marinig ito ni Lin Changjun, hindi na siya sumuko, kawalan ng konsiderasyon ng tiyuhin ko. Kung gayon, iinuman ko ang tasang ito. Hindi kailangang pakialaman ng pamangkin ko ang mga tuntuning ito, gawin mo na lang ang gusto mo. Sabi niya sabay buntong hininga. Namanhid si Jing Zi. Kung isa sa alang-alang ito, paano mahihiya si Jing Zi na hindi uminom? Mapapangagot na lang ulit ako at ipagsapalaran ang buhay ko para samahan si Lao Lin. Ngunit pagkatapos inumin ang tasang ito, tiyak na hindi na nang-ahas si Jing Zi na uminom, dahil alam niya na pagkatapos uminom ng sobra, kahit na makakalipad siya sa Qingdian Gate, wala siyang magagawa. Sa sobrang dami ng nainom ko, hindi ko kayang buhatin. Nang makitang ganito ang pagmumukha ni Jing Zi, kinailangan pa niyang magmadaling lumabas bukas, ngunit mayroon pa rin siyang 3 sunod na inumin. Pakiramdam ni Lin Changjun ay ipinagmamalaki niya, pagkatapos ng lahat, siya ay isang opisyal sa ikalawang antas na nakikipag-inuman sa kanya. Gayunpaman, matapos ang ikatlong inumin, hindi na siya nag-alok ng toast kay Jing Zi. Uminom lang siya mag-isa, hindi naman kawili-wili. Bagamat magaling si Lin Changjun sa alak, nagustuhan lang niya ang kapaligiran ng pag-inom at pag-inom ng sobra. Pagkatapos nito, ito ay dahan-dahan lamang, at ang kapasidad ng pag-inom ay hindi ganoon kahusay. Kaya pagkatapos uminom ng ilang sandali, si Lin Changjun ay uminom ng sobra. Tumawag si Lin Warner ng isang katulong para tulungan siyang bumaba ng mabilis. Nang makita ito ni Jing Zi, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Nang makita ang kanyang kegenhawahan, hindi napigilan ni Pei Yangtze at Lin Warner na mapangiti. Nakangiting sabi ni Pei Yangtze, naaalala ko na higit pa riyan ang iyong kapasidad sa pag-inom. Hindi pa banggitin ang 3 inuming ito, natatakot akong hindi ka lasing kung uminom ka pa ng 3 inumin. Lasing ka ba? Tsaka sa estado mo ngayon, kahit sobrang lasing ka, wala pang 1 oras makakabawi ka. Paano mo maaantala ang iyong paglalakbay bukas ng umaga? Narinig ito ni Lin Warner at sinadya niyang sinabi, okay, Zier, minamaliit mo ba si tatay at hindi mo sinasadyang umiinom? Kung gagawin mo, kailangan kong sabihin kay tatay bukas. Mahal kong kapatid, hindi mo ako maaaring saktan. Mabilis na humingi ng tawad si Jing Zi, ang dahilan kung bakit hindi ako umiinom ay dahil sa aking 2 kapatid na babae. Para sa atin. Parehong nalilito sina Pei Yangtze at Lin Warner. Seryosong sinabi ni Jing Zi, aalis ako bukas. Ngayong gabi plano kong matulog kasama ang aking 2 kapatid na babae, hawakan sila sa aking mga bisig, at magkaroon ng magandang pag-uusap.
Ngunit huwag mag-alala, matutulog ako sa iyo sa gabi at nangangako na hindi ako gagalaw. Hipyuan, kurutin, at kakain ng random. Pagkatapos ng sinabi ni Jingzi, tila mayroon siyang 300 tail ng pilak. Paano pa rin siya maniniwala ni Pei Yangxi at Lin Warner? At ang sigurado, basta kasama mo siya matulog sa gabi, hahawakan, kukurutin at kakainin kanya. Naiintindihan pa rin ni Lin Warner ang ilang random na paghipo at pagkurot, ngunit kung siya ay kumakain ng random. Ano ang kanyang kakainin? Lihim na tinanong ni Lin Warner si Pei Yangxi, at bamulong si Pei Yangxi sa kanyang tainga. Matapos marinig ito, namula ang mukha ni Lin Warner, at ang kanyang mukha ay sobrang pula na parang tubig na tumutulo mula sa kanyang mukha, at hindi siya naglakas loob na tumangala kay Jingzi. Dirty bitch. Hindi naglakas loob si Lin Warner na itaas ang kanyang ulo, ngunit nagmura pa rin siya. Nag-echo si Pei Yangxi, tama ang ikapitong kapatid na babae, isa lang siyang hamak. Hindi, ang mga hamak ay hindi kasing dumi niya. Hindi man lang alam ni Jingzi kung pinupuri siya o hindi. Ngunit ngumiti pa rin siya ng mapakla, pang-apat na kapatid, ikapitong kapatid, ano ang pinagsasabi mo? Nangako lang ako na wala akong gagawin sa iyo, at sadyang hindi ako magpapakalasing dahil natatakot ako na hindi ko mapigilan ang sarili ko kapag nalasing ako. Gagamitin ko ulit ang aking mga kamay at paa. Tingnan mo, ang tuwid ko, kung gaano ako kalazwa. Humph! Walang hiya. Patuloy na nagtutulungan sina Pei Yangxi at Lin Warner na parang hindi nila narinig ang sinabi niya. Maldita. Pagkaraang pag-alitan, sinabi ni Pei Yangxi, siya nga pala, itigil mo na ang panaginip. Sa tingin mo ba hahayaan ka naming matulog sa aming kama? Natutulog ka pa. Ni hindi ka namin papasukin sa kwarto. Puro wishful thinking lang. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Pei Yangxi si Lin Warner at naglakad palabas. Nang makita ito ni Jingzi, lalo siyang napangiti. Mukhang nag-improve na naman ang acting skills ko. Si Jingzi ay lumabas ng front hall na mag-isa. Walang gaanong katulong na naglalakad sa labas. Siyempre, sa oras na ito, hindi siya nagmamadaling pumunta sa Xinjiang Gate para hanapin si Chinkyu, ngunit nagpasya siyang pumunta sa silid ni Pei Yangxi at Lin Warner. Bagamat kakasabi pa lang ng dalawang babae na hindi nila ito papapasukin o papasok sa kwarto ay sa mesa na lang nila ito napag-usapan. Kung hindi talaga susubukan ni Jingzi, kung may napansin silang mali, pupuntahan siya ulit nila. Ano ang gagawin sa silid? Hindi ba't malalaman noon na siya ay lumabas upang makita si Chinkyu? Kaya naman, kinailangan niyang magpanggap na pumunta doon at pagkatapos ay palayasin ng mga ito. Siyempre, kailangan niyang magpumilit sa oras na ito at hindi kaagad makaalis, na ipinaramdam sa kanila na siya ay magdudulot ng gulo at determinadong hindi siya papasukin. Sa oras na ito, hindi na niya ito papapasukin muli. Nagkukunwaring babalik sa kwarto, matapang mong may iwan ang pamilya Lin at hanapin si Chinkyu. Kahit na ito ay mas mahirap, ito ay katumbas ng halaga. Naisip na ni Jingzi ang tungkol dito, at pagkatapos ay lumapit sa pintuan ng kanilang silid. Sa halip na pumasok ay kumatok siya sa pinto. Sino ito? Alam na tanong ni Lin Warner sa loob. Ikapitong kapatid na babae, ako ito. Nandito ako para matulog kasama ang aking mga kapatid na babae. Natural at walang hiya na sabi ni Jingzi. Lumabas ka. Nakangiting sabi ni Jingzi, Ate Chie, huwag kang ganyan. Hawak talaga kita. Hindi ako gagalaw, kukurutin, hawakan o kakain. Lumabas ka, walang hiya. Talagang hindi ka papayagan ni Ate Chi. Sa inyo ba ako matutulog? Umalis ka na, hindi na kailangan. Tumanggi si Lin Warner nang hindi man lang ito iniisip. Kabanata 1180 pumasok ka. Matapos tanggihan ni Lin Warner ng 3 sunod-sunod na beses, hindi nakaramdam ng pagkadismaya si Jingzi sa kanyang mukha. Sa halip, labis siyang natuwa. Bueno, dahil hindi ako papayagan ni Seventh Sister na matulog sa iyo, kailangan kong manatiling mag-isa sa bakanteng silid ngayong gabi. Pagkatapos magsalita ni Jingzi, masaya siyang naghanda para umatras. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang boses ni Pei Yangxi pagkaraan lamang ng 2 hakbang. Tumigil ka. Nakatayo lang si Jingzi nang marinig niyang nagsimulang magdaldalan sina Pei Yangxi at Lin Warner. Tungkol naman sa mga sinabi nila, dahil masyadong mahina ang boses nila, hindi niya marinig ng malinaw. Anyway, pagkatapos nilang mag-usap, bumukas ang pinto. Ano pa ang ginagawa mo? Pumasok ka. Sa oras na ito, nagpalit si Pei Yangxi ng damit na suot niya sa araw at nakasuot ng makinis na sutla na pantulog. Ang mga damit ay slim at hindi maluwag, at perpektong naka-highlight ang kanyang figure. Nakatayo sa pintuan, nakatingin kay Jingzi at sinasabi. Matiim na tinitigan ni Jingzi si Pei Yangxi at napalunok. Bagamat napakaakit din ni Chinkyu, kumpara kay Pei Yangxi, naramdaman ni Jingzi na mas magaling si Pei Yangxi. Pagkatapos ng lahat, kung ano ang wala sa iyong bibig ay palaging ang pinakamasarap, kaya pansamantalang nakalimutan ni Jingzi ang tungkol kay Chinkyu at sinundan ang nanginginig na mga kamay at damit ni Pei Yangxi sa loob ng bahay. Sa mesa, medyo madilim ang lampara ng kandila. Si Lin Warner ay nakahiga sa kama, na ang maliit na ulo lang ang nakalabas, nakatitig kay Jingzi. Nang makita niya si Jingzi, agad na muling namula ang kanyang mukha, at agad siyang tumalikod.
Ngunit iba ang naisip niya, at pagkatapos ay tumalikod siya, tinitigan si Jingzi ng mabangis, at pagkatapos ay muling ibinalik ang kanyang ulo. Medyo nalilito si Jingzi, anong klaseng gulo ito? Sa oras na ito, naisara na ni Peyangxi ang pinto, naglakad papunta sa kama, sinipa ang kanyang sapatos, humiga sa kama at humiga sa kama. Jingzi. Talagang hindi mo ako tinatrato bilang isang tagalabas, dahil nang iyangat ni Peyangxi ang kubrekama, nakita na ni Jingzi ang isang pulgada ng nakalantad na balat ni Lin Weiner, at ang kanyang bibig ay biglang natuyo. Umakyat si Peyangxi sa kama, sumandal sa gilid ng kama, tumingin sa kanya at nagtanong, saan ka pupunta? Ako. Natigilan si Jingzi, wala kang pupuntahan. Sinabi lang ng ikaapat na kapatid na babae at ang ikapitong kapatid na babae kung hindi mo ako pinapasok, saan pa ako pupunta? Matutulog na lang ako. Ibinuka ni Jingzi ang kanyang mga kamay at walang ingat na sinabi. Hoy, sinong niloloko mo? Tingin mo 3 taong gulang na tayo. Naniniwala ka pa ba dito? Si Lin Warner, na natutulog sa loob, ay nagtaas ng ulo at nagsabi. Jaime, hindi siya nagsisinungaling. Siguradong matutulog siya pagbalik niya, pero hindi niya sinabi kung saan siya matutulog o kung sino ang makakasama niya. Nagdagdag ng panggatong si Peyangxi sa apoy. Kailangan pa bang sabihin? Kailangan kong pumunta sa Qingyanman para matulog kasama si third sister. Naligo na yata si third sister at nagpalit na ng damit, at sabik na naghihintay sa kanya na pumunta sa appointment. Galit na sinabi ni Lin Warner, ganun din talaga si third sister, nang hilingin namin siyang bumalik sa hapon, may sinabi ba siya? Inilabas niya ang tao buong hapon nang walang sinasabi, at sadyang hindi bumalik, at pagkatapos ay inilabas muli ang tao sa gabi. Napagtanto ni Jingzi na may mali. Pagtingin sa poster niya ay may nahulaan na silang dalawa. Hindi kaya masyadong halata siya at nakita nila ito. Kaya nagmamadali siyang nagpaliwanag, hindi naintindihan ni seventh sister si third sister. Sa katunayan, pumunta ako sa Qingyan Gate kasama si third sister kaninang hapon at hindi ako nagtagal doon. Umupo lang ako at nakipag-usap kay Master Mingji, at pagkatapos ay may pumunta sila sa yaman, pinatay si Shu Wenchang at iba pa, at nanatili sa selda ng ilang sandali bago sila bumalik. Ha, sa tingin mo naniniwala pa rin kami? Natigilan si Jingzi. May mga taong naniwala sa kanyang kasinungalingan. Sa totoo lang, walang naniniwala. Saan ako maaaring mga tuwiran mula dito? Sa oras na ito, nagsalita din si Peyangxi, kahit na ang sinabi mo ay totoo o hindi, hindi namin ito itutuloy. Anyway, mananatili ka sa kwartong ito ngayong gabi at hindi ka makakalabas. Matapos marinig ito, biglang napagtanto ni Jingzi kung bakit bago umalis mula sa kakahuyan sa labas ng Qingyan Gate, tinulungan siya ni Qingqiu na ayusin ang kanyang mga damit at paulit-ulit na sinabi sa kanya, na para bang isa itong totoong paghihiwalay. Lumalabas na matagal na niyang nahulaan na si Peyangxi at Lin Warner ay tiyak na hindi siya papayagan ngayong gabi. Gaya ng inaasahan, naiintindihan ng mga babae ang mga babae. Pang-apat na ate, kung hindi ako lalabas, saan ako matutulog sa gabi? Hindi ako uupo dito buong gabi, di ba? Sabi ni Jingzi na nakakunot ang noo. Sinulyapan siya ni Peyangxi at mahinahong sinabi, kung hindi ka makaramdam ng pagod, maaari kang umupo dito buong gabi. Kung hindi ka makaramdam ng pagod, maaari kang umupo dito buong gabi. Paano kung makaramdam ka ng pagod? Tulog lang magdamag. Parang may naintindihan si Jingzi. Pinili ni Qingqiu na hindi na sumama sa kanya. Hindi ba ito ay isang paraan upang matupad sina Peyangxi at Lin Warner, at sa parehong oras ay tuparin ang kanyang sarili? Kung babalik siya, malamang kagabi lang. Ang 3 babae ay hindi makapagligtas ng mukha, at si Jingzi ay kailangang bantayan ang bakanteng silid na mag-isa. Ngunit ngayon, dahil kay Qingqiu, si Peyangxi at Lin Warner ay tila nakahanap ng dahilan para hindi lang siya payagan na manatili, ngunit marahil ay hayaan siyang matulog sa kanila. Anong masayang sandali ito para sa kanila na malapit ng maghiwalay? Matapos isipin ito, nagpapasalamat si Jingzi kay Qingqiu sa kanyang puso, lihim na iniisip na ang kanyang babae ang pinakamakapangyarihan, at syempre hindi na niya gustong pumunta sa Qingyan sect. Pang-apat na ate, huwag mong sabihin, pagod na pagod ako pagkatapos magdamag na tumakbo palabas. Nagunat si Jingzi, pagkatapos ay humikab, at pagkatapos ay naghanda para sumakay sa kotse. Phew, matulog ka na. Pang-apat na kapatid, handa na ba akong matulog? Walang gumagalaw sa kama. Ni Peyangxi o Lin Warner ay hindi nagsalita. Lalong natuwa si Jingzi. Hindi ba ang ibig sabihin ng hindi pagsasalita ay pagsang-ayon? Mabilis niyang hinubad ang kanyang sapatos, pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang panlabas na robe, na nagsiwalat ng ilang close-fitting undershirts. Kung ang undershirt ay tinanggal, si Jingzi ay may iwan na lamang ng isang pares ng underwear na nakatikip sa kanyang katawan. Si Jingzi ay nakatayo doon at iniisip kung tatanggalin din ang undershirt. Kung tutusin, hindi madalas dumarating ang magandang pagkakataon. Sa oras na ito, nagsalita si Peyangxi. Bawal mo na itong haborin, matulog ka na lang sa undershirt mo. Pagkasabi niyon, lumingon siya sa kabilang side, at tahimik na namula ang mga earlobe niya. Kahit na malapit na siyang makipag-ugnayan kay Jingzi, hindi pa rin siya makatulog sa kama. Nandyan din si Lin Weiner.
Nang marinig ito ni Jingzi, gagapang na sana siya sa kama, ngunit nang marinig ni Lin Weiner ang paggalaw, hindi niya alam kung dahil ba ito sa takot, pagkatapos ay iginalaw niya ang kanyang katawan pabalik at sumandal kay Pei Yangxi. Nang gumalaw siya ng ganito, walang puwang sa pagitan niya at ni Pei Yangxi, at may maluwag na lugar sa tabi niya at ni Pei Yangxi para mahiga si Jingzi, kaya ang problema ay dumating kay Jingzi. Dapat ba siyang humiga sa tabi ni Pei Yangxi o Lin Weiner? Sa mga tuntunin ng pagiging malapit, tiyak na mas mahusay na humiga sa tabi ni Pei Yangxi. Pagkatapos ng lahat, siya at si Lin Weiner ay ilang araw pa lang magkakilala, at hindi pa sila sapat na pamilyar upang matulog sa isa't isa sa kanilang mga bisig. Gayunpaman, nakahiga ka man sa tabi ni Pei Yangxi o Lin Weiner, hindi may iwasang magselos ang ibang tao, kaya hindi rin ito maganda. Gatlang M. End of this chapter. For more updates, click on the notification bell.